Itong libro na ito, mga kapatid, binago na ito. Yung una, ang malaking tunggalian. Pero itong mga huli na, ang dakilang tunggalian na. Dati ito makakapal, na malalaki ang sulat. Pero ito, malilit na ngayon. Dito, kasaysayan ito ng mga relihiyon at mga bansa. Marami tayong makikita dito na nasusulat sa world history, pero karamihan dito istorya ito ng pananampalataya. Istorya ito ng mga matatapat na mga tao na nauna kaysa sa atin, na sumampalataya. May makikita tayo dito na mga yung sumasampalataya noon na dahil sa pananampalataya nila, sinunog pa nga nila sila, sinunog, pinatay, no? Pinakain sa mga leon, iba-iba ang naging karanasan ng mga unang sumasampalataya sa atin, kaysa sa atin. At totoo na ipinakita naman ng Diyos sa kanila na naging matapang sila. Sa atin kasi, pares nung pinersecute si Esteban, kapag tayo ay tinanggap na natin yung selyo ng Panginoon, kapag tayo ay tinutulungan ng ating Panginoong Hesus, sumasa atin ang kanyang espiritu, wala tayong kinatatakutan. Dahil alam natin na ang Panginoon ang siyang magliligtas sa atin. Ngayon, pag hindi pa tayo dumating talaga sa itinakda ng Panginoon na hangganan ng ating buhay, upang tayo ay mag-witness sa mga ibang tao, kahit anong panganib, hindi tayo maano. Dahil ililigtas niya tayo. Kasi gagamitin tayo ng Panginoon para ipahayag yung kanyang pag-ibig, ipahayag yung kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya magandang basahin ito. Tulad nito, dito sa mga pamagat, napakagandang basahin yung itong pagpapakilala. And then dito, pagkawasak ng Jerusalem, prediction ito ng ating Panginoong Hesus. Sa Matthew, ito sinabi ng ating Panginoong Hesus, chapter 24 ito. Na ito ang pag-uusig noong mga unang daang taon. Nasusulat ito sa Apokalipsis. At dito ipinaliwanag naman tungkol sa karanasan ng mga sumasampalataya. Isinulat din ito sa Hebreo chapter 11. Doon sa Hebreo, yung mga pinag-uusig noon na sumasampalataya, nagkalat sila sa mga kabundukan, sa mga kagubatan, ang kanilang damit ay mga balat ng mga hayop, yan. And then ang kanilang tirahan sa mga butas ng lupa, sa mga kuweba, mga liblib na kabundukan. Dahil hinahanap sila ng mga persecutors upang patayin sila dahil sa pananampalataya nila sa ating Panginoong Hesus. So talagang nakakatakot ang mga panahong yun noon. Pero dahil sa pananampalataya nila, marami sa kanila ang tumanggap ng pagkabuhay sa kanilang mga anak, sa kanilang mga mahal sa buhay, no? Ang iba pinagtataga, ang iba binitay, ganoon, iba-ibang kaparaanan. Ngunit sa mga panahong iyon, ginamit sila ng Panginoon upang magpatunay sa katotohanan ng ating Panginoong Hesus. At marami sa mga nagpersecute sa kanila ang nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, dahil kahit napapatayin na nila sila, hindi sila
Hindi nila binibitawan yung pananampalataya. Hindi. May isang matanda na nagkwento sa akin. Bata pa siya noon, o dalaga na siya noon. Colportor sila. Ngayon, yung pinuntahan nila na kabundukan, hindi naman totally na bundok, pero ilan lang ang bahay doon. Ngayon, yung inabutan niyang mga tao doon, galit na galit sa mga hindi malaman kung ano yung kanyang pinagagalitan. Ayan, so nagkaroon sila ng mga pagtatalo. Ayan. Hanggang sa ito, nung umuwi na sila, galit na galit pa rin yung tao. Hanggang sinundan sila sa kanilang tinutuluyan. Ayan. At doon may dala-dala, yun yung kwento niya, may dala-dala silang panabas. Ngayon, hinahanap nila yung pumunta sa kanila. Ngayon, yung tinutuluyan nila, natatakot na raw. Pero itong mga colportor na ito, humarap sila dahil sila yung hinahanap. Ngayon, ang kanyang testimonya, pero matagal nang patay yung matanda na yon. Ang testimonya niya, talagang yung mga tao na humanap sa kanila, talagang ang pinalo sa kanya, hindi yung tabas kundi yung tubo na bakal. Babae siya, dalaga pa siya noon, maliit lang na dalaga. Pinukpok sa ulo. Parang kaparesalan ni Joy. Ganon. Pero matured na mga nasa 20s na. Pinalo doon sa balikat niya, dito sa sa ulo yata. Tapos yung tubo, nabaluktot na ganyan na humubog sa kanyang ulo. Ganon. Kaya, yung pumalo sa kanya, Patay na yung tao. Nagtaka masyado dahil paano nangyari na yung tubo, samantalang bakal yon, bakit bumaluktot na sumunog, humubog sa ulo niya? Ganon. Kaya, ang nangyari, ayon sa kanya, lumuhod daw yung tao na yon sa kanya at humingi ng tawad. Na ang pagkakilala niya sa kanila, sila yung mga sugo ng Panginoon para may sasabihin sa kanila ang Panginoon. Kaya yun, tinawag niyang muli sa kanilang bahay. Ano po ba ang pinasasabi ng Panginoon sa inyo para sa amin? Dahil kung walang plano ang Panginoon sa kanila, sa pagpalo ng yun, patay. Dahil yung pala dating kriminal, nagtatago dun sa lugar na yon. Ngayon, ang sabi ng colportor na yon, pumunta kami dito sa inyo dahil may libro kaming ibibigay sa inyo upang mabasa nyo kung sino ang Panginoong Hesus. Yun, yung Steps to Christ yung ibinigay nila sa kanya na kuhan. Yun yung kwento niya. At napakaganda yung kwento niya. Kaya dito merong isa dito. Itong si Hos at saka si Jerome. Maganda ang kasaysayan ng mga taong to. And then eto na. Sunod-sunod na ito. Ang paghiwalay ni Luther sa Roma. So, napakaganda itong mga istoryang ito. Kaya lang, ang pagbasa nito, mga kapatid, hindi yung tuloy-tuloy na binabasa. Kaparisa na ito, babasahin natin ano. Papakilala ko sa inyo ang pagbasa. Para maunawaan nyo yung inyong babasahin. Kasi kung basahin mo mula sa umpisa hanggang sa katapusan, wala kang maintindihan. So itong paragraph na ito, babasahin mo itong isang paragraph na ito. Hihinto ka dito. Uusigin mong mabuti ito, uunawain mo ito.
uunawain mo ito. Dahil ito ito yung introduction o pagpapakilala ng kasaysayan. Unawain mo muna ito. Kaya sa pag-aaral ninyo, halimbawa sa isang gabi, ganito lang ang isang basahin nyo. Ayan. Hanggang dito. Ayan. Kasi itong susunod na ito, may ibang tinatalakay na naman ito. Na pag tuloy-tuloy ang pagbasa nito, mawawala sa kaisipan nyo yung kanyang istorya. Kasi napakahabang istorya ito. So, yun lang. Ngayon, kung kapares mo, Brother Miguel, na pwede ka na umupo mula alas 9, no? Maaari mong ituloy-tuloy basahin ito. Kaya lang, pag dumating ka sa hangganan, huminto ka. Babalik-balikan mo ito. Ano ibig sabihin nito? Bakit ganito yung nabasa ko? No, ngayon dito, meron kasing teksto dito mula sa Lucas chapter 19 verses 42 to 44. So dito niya kinuha ito. No? So, kaya ito yung istorya ng pagkawasak ng Jerusalem. Kung paanong winasak noon ng Jerusalem sa pamagitan ng mga kumupkop na yung imperyo ng Roma, dahil ito na yung inabutan ng ating Panginoong Hesus. At napakahayop na mga tao na namuno sa buong mundo, itong Roman Empire, no? At yun ang prediction din ni Daniel. Kaya mga kapatid, ingatan yung basahin, unawain ninyo para magkaroon ng kabuluhan sa inyo ang aklat na ito. So, napakaganda. Sana magkaroon kayo ng maraming kaalaman tungkol sa ating Panginoon dahil sa librong ito.